Guys, for today's video, gusto kong pag-usapan natin itong si SPayLater. Syempre kasi 'di ba, si SPayLater is medyo malaki ang limit dito. Pag nagbibigay siya ng credit line, medyo malaki naman, minsan above 10,000. And kung tutuusin, yung credit limit ko with SPayLater is medyo malaki na talaga. So, in this video, gusto ko ipakita sa inyo kung viable nga bang gamitin si SPayLater sa mga offline merchants. Ano yung pwede nating makita dito or ma-compare natin with other buy now pay later apps with the likes of Bilis, Atome, Salmon, Credivo, etc. And magugulat kayo in this experiment. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawan ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Ano ba yung kakagulat nyo dito with SPayLater? Well, because right now, yung mga buy now, pay later apps natin with the likes of Atome, siya yung unang-unang gumawa nito. Sumunod si Bilis, next si Credivo, and eventually si Salmon Credit. Ano ba tong trend na ginawa nila? Ang nangyari dito is tinanggal nila ang interest nila sa mga purchases mo if you pay everything that is billed to you upon your due date. Meaning, nagkaroon ka ng additional advantage na ginamit mo yung service nila nang wala kang binabayarang extra. Come with SPayLater. So, dahil si SPayLater ay pwede ring i-transact natin yan offline and meron pa rin naman right now na pwede nyo siyang ma-convert sa cash using the Maya business. However, limited na lang po ang pwede makapag-convert, natag po yung ibang accounts na hindi pwedeng mag-convert and isa na po yung account ko po doon. But regardless, hindi ko naman po siya kailangan. Pero sa mga gustong sumubok, I think you can watch this video na lang para malaman nyo kung paano. Anyway, going back, so since SPayLater can be transacted offline, especially sa mga QRPH merchants, it would also act like a buy now pay later app, diba? And when you use it, you have the option to choose your tenure pa. So talagang buy now pay later siya even sa offline merchant. One of the advantage of using SPayLater sa offline merchant is that naging flexible ang SPayLater mo na pwede mo siyang gamitin sa Shopee app and then sa offline merchant. Meaning, kung hindi ka naman masyadong gumagamit sa Shopee, magagamit mo siya for offline merchant use. Ngayon, pag ginamit nyo naman to, as long as may internet connection and may QRPH yung pagbibilan nyo, hindi kayo magkakaroon ng problema. Baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel, dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. So mag-test tayo sa mga offline merchant ngayon kung okay bang gamitin si SPayLater. Yan, nakita nyo na ginamit natin si SPayLater and naging successful naman yung pagbabayad natin ng mga binili ko using the SPayLater. Nakita nyo rin na hindi ako nagkaroon ng problema sa pagbabayad, walang error, at mabilis lang din ang transaction. Hindi katulad ng iba, like yung experience ko with Credivo, medyo matagal siya mag-process and nakakakaba dun sa tapat ng cashier. Ito namang SPayLater and napakabilis. Gawin natin example yung transaction sa Bench. So bumili ako ng damit ko sa Bench, which is this, yan. And makikita nyo na rin yan sa Shopee link ko sa baba. Gamitin natin example, itong transaction ko with Bench. Okay, so upon scanning, sabi, Bench Santa Lucia, tapos meron ng amount kaagad. Tapos mamimili ako kung Maribank ba ang gagamitin ko o yung SPayLater. And because nag-experiment nga tayo for SPayLater, SPayLater ang gagamitin natin. Ngayon, ayoko naman siyang patagalin na 12 months. Kaya ang kukunin natin is yung 1 month to pay lang. So 1 month to pay, 1,028.07. So, ang price ng babayaran natin is only 989. Pero, kung makikita nyo doon, only 1 month to pay and kailangan ko ng bayaran kagad ng 1,028.07. Kung kukunin natin magkano yan, minus 1,028.07, merong around 39.07 pesos na interest kagad for only a month. So, in this scenario, kung i-compare natin to with the buy now, pay later apps na meron tayo, Atome, Bilis, Salmon, Credivo, lumalabas na mas okay gamitin yung mga buy now, pay later
Later natin na yun versus dito kay SPay Later. Because for the reason na mag-interest na kagad ang mga purchases mo even 1 month to pay lang. Hindi katulad ng mga apps kanina, kayang paabutin ng up to 40 days or 1 billing cycle. So in this scenario, kung ako magbibigay ng advice sa inyo, wag nyo na lang gamitin si SPay Later at gumamit na lang kayo ng ibang Buy Now Pay Later app. Pero syempre, iba't iba tayo ng sitwasyon. Possible hindi kayo ma-approve sa Atome, Bilis, Salmon, or Credivo, and ang meron lang sa inyo ay SPay Later. Thus, wala nga kayong magagawa kundi yan lang ang gamitin nyo. And kung yan lang ang meron sa inyo, for sure, napaka-helpful pa rin ng pagkakaroon ng SPay Later as an extra credit line. So, kung wala nga kayong ibang Buy Now Pay Later apps and SPay Later ang gagamitin nyo, you should be ready with the interest na kailangan yung bayaran. So, in this case, 39.07 divided by 989 na principal, lumalabas na around 4% or 3.95% ang monthly add-on interest rate niya. Kung kunin natin ang APR niya, i-multiply natin to by 12, nasa around 47% ang kanyang APR. So, silipin naman natin kung magkano ang interest niyan kung 1 year to pay. Okay, kung 1 year to pay, ang babayaran monthly ay 121.48 times 12, it would give us around 1,457.76. I-minus natin yung 989 na principal, 468.76 sa loob ng isang taon. I-divide natin yan by 989, lumalabas sa 47.39 or 47.40. Kung i-compare natin ang interest rate naman ng SPay Later na to with a credit card, sa credit card po kasi, nasa 3% lang po ang monthly add-on interest rate. Thus, mas mataas pa rin po by 1% itong SPay Later. So, saan magandang gamitin ang SPay Later? Well, dahil nakita natin yung interest sa offline merchants, sa tingin ko, okay pa rin talaga gamitin ang SPay Later. Lalo na po kung madalas kayong umorder online sa Shopee. Kasi, pagdating po sa Shopee, pag gumamit po kayo ng SPay Later, madalas po ang offers ng SPay Later, meron po silang 0% interest. Yung 0% interest na yan, minsan 1 month to pay lang, minsan 3 months, and minsan umaabot pa po ng up to 6 months. So, hindi natin masasabi na pangit ang SPay Later. It's just that, mas magandang gamitin ang SPay Later kung saan siya intended gamitin, which is sa loob ng Shopee app, wherein pwede natin siyang gamitin at 0% interest rate, and at the same time, pwede pa tayong gumamit ng mga vouchers na makakapagpababa ng cost ng mga bibilin nating item. And, di ba, mas convenient online. For our question of the day, gusto ko lang malalaman sa inyo kung naranasan nyo na ba yung kapag mamimili kayo gamit credit, hindi kayo masyadong nagdadalawang isip sa mga items na bibili nyo. While, pag bibili nyo naman ng cash yan, medyo nagtatagal kayo at nag-iisip-isip pa. Nalagay na ba kayo sa ganyang sitwasyon? At kung oo, ano yung naglalaro sa mga isip nyo kapag nagka-cash kayo? Ayan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, kakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay SBP 519 Can at SBP 519 Can 2. Nasabi po niya, pa-shoutout po Idol Pat. More blessing to you. SBP 519 Can, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. And also, more blessing din po sa inyo and your family. Keep safe po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!